and also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos na minikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Muli sa mga oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, tinatakilang sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, manawa na kami po inyong samahan, inunod yung mapagpatagimalang kamay, abutin ng lahat ng aming pangangailangan, pagalingin ng mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nangihinat at bibigatan ninyo kung pagkaan palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang mga may mithin at kahiling ay tataas inyo kung pagkaloob at tuguling sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang nalalabing oras ng mabuting balitang ating ihahatid upang ito mabigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng iyong mensahe at kapahayagan na siyang maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapamalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen and amen. Pwede natin mga sa isigaw po natin mga pangalan. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. You are welcome in my life, welcome in my life, and you are welcome in my heart. Palapakat si Yahweh sa Dalaman. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew. Matthew chapter 5, verses 17 to 37. Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ikalimang kabanata, simula na lamang 17 hanggang 37. Matthew chapter 5, verses 17 to 37.
Jesus said, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, unless heaven and earth disappear, not the smallest letter, nor the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will become least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and then remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it when you are staying with him on the way, or he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. I tell you the truth, you will not get out until you have paid the last penny. You have heard it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. It has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. But I tell you that anyone who divorces his wife except for marital unfaithfulness causes her to become an adulteress. And anyone who marries the divorced woman commits adultery. Again, you have heard that it was said to the people of old, do not break your oath, but keep the oaths you have made to the Lord. But I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Simply let your yes be yes, and your no, no. Anything beyond this comes from the evil one. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Sinabi ng Panginoon Jesus, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para paliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakasan langit at ang lupa,
Ngunit ang kalimitan bahagi ng kasulat na kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nadadala ang lahat. Kaya sino ang magpawalang halaga ngayon sa kalimitan bahagi ito at magtuturo ng gayon sa mga tao ay bibilang ng pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at natuturo na tuparin iyon ay binibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ang pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay inuto sa mga tao huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay nananalot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay nananalot sa hukuman. Ang humahama sa kanyang kapatid ay nananalot sa henry. At sino magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya kung naghahalog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng Diyos sa iyo ang kapatid mo, iwan mo lang yung handog sa harap ng damdaman at makapagkasundo ka sa Kanya. Sa makakabalik ang paghandog sa Diyos. Kung may magsakdal naman sa iyo sa hukuman, magpapayos ka mo sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay Kanya sa hukom, na mabibigay naman sa iyo sa talo, at ikaw ay mabibinago. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-huli ng kusig. Narinig ninyo na noong unay inyo sa mga tao, huwag kang makiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa iyo, ang sinamang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babae iyon. Kung akala mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, bukidin mo ang itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tutuloy mo ang itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat nang bigyan ng kasulatan ng pag-ihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, na hindi na ito ang nangangalan niya, at ito'y nag-asawa muli ang lalaki ito'y nag-asawa muli, ang lalaki iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sino ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinalumpaang pangako, bagkos ay tuklin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo hindi mo mapapaputi o mapainitin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin natin siya ng lahat.
at para na kayo po sa napakagandang presensya ng Diyos. May pumapalakpak pa sa labas. Isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. Mahina. Pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At pinagpalang gabi, umaga, tanghali, ang bati ko sa inyo lahat. Saan man na ako kayo nagdoroon, ano man ang inyong pinagkakamalahan sa mga oras na ito, na nakatunghay sa healing message from God, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong lahat. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Ganyan po bang palakpak ninyo kay El Shaddai? Ang ulo ng makalangit na balita na nais ko pong ibahagi sa inyo, brothers and sisters, ay aking pong pamamagatang fulfilling God's law. Pagtupad sa kautusan ng Diyos. Hindi pinawalang bisa ni Kristo Jesus ang kautusan, kundi upang tupingin ito. Tinawag niya tayo hindi lang sa panlabas na pagsunod, kundi sa pusong may tunay na kabanalan. Our Lord Jesus does not come to destroy the law, but to fulfill the law. And the Lord calls us not only to obey outward, but to live out God's will from the heart. Hindi tayo tinawag ng ating Panginoon para sa panlabas na pagsunod, kundi sa pusong may tunay na kabanalan. Tanungin mo yung katabi, friendship. Ang puso mo ba ay may tunay na kabanalan? Anong sagot ng iyong katabi? Pilihin natin ang buhay ng Diyos. Ganyan pa kalakas ang palakpak kaya mo sa namin. Our password, the password that unlocks the true obedience is what we call law. L-A-W. Kautusan o batas. Law, batas at kautusan ay magkaiba sa wikang Pilipino. Amen? So, tignan natin isa-isa ang salitang law na siyang ating password ngayong gabi. Let's begin this password with first letter of the word law. Letter L. Letter L of law stands for love God first. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship. Love God first. Love God first. Amen. We fulfill the law when we begin with love for God, not just fear of rules. Natutupad ang kautusan ng ating Diyos kapag ating inuuna ang pag-ibig natin sa Diyos. Hindi lang ang takot sa mga utos. Amen? Napakaliwanag na sinabi ni Kristo Jesus sa Matthew chapter 5 verse 17. Anong sabi? I have not come to abolish them, but to fulfill them. Hindi ako naparito upang pawalang bisa ang kautusan, kundi upang tuparin
at ganapin ito. Jesus did not come to abolish God's law, but to fulfill. Amen. Maliwanag na sinabi ni Jesus I have not come to abolish them, but to fulfill them. Amen po ba? Ano pa ang sabi ng Matthew chapter 22 verse 37? Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, hindi half-hearted. Amen. Buong puso, hindi kalahating puso. Amen. Ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Amen. Amen po ba? Kanina, na-inspire ako sa aking narinig mula kay Father na siyang naging sa kanina dito patungkol sa akin habang kami kaharap sa likod pare yun. Ang sabi niya, pag nakikita ko sa kapatid na ito, ibang-iba talaga ang aura. Totoo kaya. So, because of that, pasalamat ka lang. Nagpasalamat ako sa parinig sa kanina. Bakit? Yung sinabi ni sister sa parinig na ako yung na-assign na preacher, na disciple, at binanggit ang pangalan ko, ang sabi ni Father, ibang-iba talaga ang aura. Napapaisip ako, sabi ko, totoo kaya ang sinasabi niya? Kaya tanongin ko, totoo kaya ibang-iba ang aura ni Brother Ryan America ng Taguig City, Philippines? Mahina. Purihin si Yahweh at siya rin ang malakas. Ang aurang tinutukoy ni Father, hindi ang panglabas kong pagkatao, hindi ang panloob kong pagkatao. Ang tinitignan nito, ang aura na tinutukoy niyan, ay ang kabanalan ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Purihin natin si Yahweh at siya ng kanina, nang tinignan ko dito sa part nito, akala ko walang choir na magsaserve dito for prayer meeting. Kaya pala kami nagtataka ko, walang choir na tumutulong sa pagkanta dito sa pananalisa. Amen. Akala ko yung iba, may ibang choir sumusuporta pala sa anniversary ng isang gawain. Amen. Kaya, pabuti na lang, walang gawain ni Yahweh El Shaddai dito sa dako ng puting na lumiliban sa panawagan ng Diyos. Amen. Kaya doon sa aming area na dating dekade ng pinilitan ng Area 2B, dati sa Area 4, ang sabi ko, bawal mag-cancel ang kapitbahay na gawain kahit may nag-a-anniversary ang isang gawain.
Amen? Walang gawain ng Diyos na nagka-cancel dahil sa anniversary ng sinusuportahan. Amen? Kung ano ang gawain meron dito, saan man dako, mayroon pa rin gawain na hindi pwedeng kanselahin ng dahil sa isang engranding pagdiriwang. Purihin natin si Yahweh Israel. So yan ang letter L ng salitang law. Love God first. Letter A of the word law stands for attitude of the heart. Ugali ng puso. O ugali sa puso. Itinuturo ng Panginoong Yesus na ang katwiran ay hindi lamang sa gawa, kundi sa puso at pag-iisip. Amen? Amen po ba? Ano po sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, verse 21 and 22? Ito, dyan tayo matatamaan itong mensahe nito itong sinabi ng Panginoong Yesus. Babasahin ko naman sa Tagalog. Sabi ng Panginoong Yesus, narinig niyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Ouch, aray. Sabihin niyo nga salitang ouch, aray. Lakasan niyo nga po. Siguro ilan sa inyo napapa-ouch aray dahil sa sinabi ng Panginoon. Ha? Sabi, ang sabi nga, ang galit sa puso ay parang pagpatay. Amen? May isa pang word na sinabi ng Panginoong Yesus. Sabi sa Matthew chapter 25, verse 27 and 28, itong sabi, narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumitingin ng may mahal na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya nakiapid na siya sa babae iyon. Naku, ang pagnanasa sa puso ay parang nangangalunya. Amen? Bato-bato sa langit ang tamaan ng mensahe pahayagan ng Diyos. Huwag po sa akin magningiwit at magninginig. Sapagkat ang pikon ay siguradong talo. Amen? Halimbawa, pag nasa gawain, ang saya-saya. Pero pagdating sa bahay, anong nangyayari? Buntahan na. Amen? Ang iba, kung makasalita, ay sos ang luluto. Bakit ka mo? Walang kapayapaan ang namayani sa puso at isip ng mga tao na wala pa kay Kristo. Amen? Pag nag-aaway ang mag-asawa, sasabihin ng babae, demonyo ka! Sasabihin naman ng lalaki, demonya ka rin.
Sasabihin ng bata, pambihira naman. Impyerno yata itong bahay na ini. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Pero huwag ka, kapatid. Kapag tinanggap mo sa puso mo ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng salita na narinig ninyo sa mga prayer meetings katulad dito, whether you like it or not, pagdating sa bahay, hindi nagulo ang namamayani. Tanungin niyo ko ng malakas, ano yun? Naghahari ang pagmamahal at kapayapaang buhay kay Yahweh El Shaddai. Yung si brother, bulat na bulat, pag sinabi mo, sabi niya. Isang reaction ng brother. Anyways, kapala, bago kumakalimutan, next week, lalo na pagdating ng Miyerkules, simulan na naman ang panahon ng Kwaresma. Kaya ihanda po ninyo ang inyong sarili at sa pamamagitan ng ating munting pag-ihilay ay sama-sama nating lakbayin ang mga pinagdaanan ng Panginoong Hesus. Kaya Lunes pa lang, pwede pang kantahin ang punihin ng Panginoon, pero pagdating ng Miyerkules, which is Ash Wednesday, di ko alam kung may mga, di ba, kung may mga ibang gawain na nagkakansel dahil sa mismo araw na may obligatory ng ating simbahan. No? Kaya mahalaga po, pag mula, kung may mga nag-cancel na nagawain ng panggabi, pwede pa rin pwede magkaroon ng at ang gawain ay sumunod na araw katulad dito sa Guillermo de Malebal Parish Church habang during the Lenten season period, instead na purihin ng Panginoon ang aawitin, maaaring kakantahin during Lent pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Amen? And speaking of that, next week din, simula Lunes, don't forget the second collection for the scholars, 3 scholars na kasalukuyan nag-aaral ng second year sa College of Divine Wisdom. Amen? Ito ay tulong natin sa tatlo nating scholar na kasalukuyan nag-aaral sa College of Divine Wisdom. At para sa ngayon, pag natapos sila ng 4-year course, yung dalawa magiging professional teacher at yung isa tatayo dito at maghahayag ng mabuting balita sa mga prayer meetings ng tapat pa, particularly dito sa San Guillermo de Malibal Parish, Butil, Pasig City. Palakpakan siya ng Panginoon. Letter W of law stands for walk in obedience daily. Humakbang tayo o lumakad sa pagsunod araw-araw. Hindi taon-taon, hindi linggo-linggo, kundi araw-araw. Amen?
obedience is a daily lifestyle, not just a Sunday habit. Ang tunay na pagsunod ay pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang tuwing linggo lang, kundi araw-araw. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, friendship. Ang tunay na pagsunod ay hindi lang tuwing linggo, kundi pang-araw-araw na pamumuhay. Anong tugon ng inyong katabi? Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas. Tingnan natin ang tingnan natin ang Matthew chapter 5 verse 19. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Kaya sino mang magpawalang halaga kahit sakali initang bahagi ito at magturo ng gayon sa mga tao ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo ng tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Amen? That means our true obedience is not just a Sunday habit, but a daily lifestyle. Amen? Yan ang tunay na pagsunod. Ang siya rin ating daily lifestyle. Huwag tayong kukontento na nalumakad tayo ng tuwing linggo lang. Amen? Hindi naman pwede ikat nila na, Brad, nagsisimba naman ako din hindi ko naman kailangan pakinggan yung mga pinipreach mo. Hindi ko na kailangan umatay ng mga prayer meeting sa mga simbahan. Ay, yan ang akala ko, kapatid. Amen? Yan ang akala mo, kapatid. Kontento ka sa pagsimba, pero yung pag-attend ng mga prayer meetings katulad dito, hindi mo alam na yan ang pinaka-daily lifestyle. Aside yung gawain sa after tuwing Martes at Sabado, aside yung sa mga prayer meeting na ginaganap sa Amor Solo tuwing Lunes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes, o sa lugar na mayroong prayer meeting ang El Shaddai, remember, yan ang ating daily lifestyle. Amen. Palapakan si Yahweh. Amen. According to Matthew chapter 5 verse 16, ito ang sabi ng ating Panginoon. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Gayun din naman, dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhati ang inyong Amang nasa langit. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas.
Kaya ituloy na natin itong daily lifestyle, ang ating tuloy na pagsunod. Hindi lang yung ating mga tinatawag na physical na walking exercise, kundi pati sa spiritual na pagmumuni-muni. Particularly, mula Ash Wednesday hanggang pagpasok ng Holy Week. Yan ang kasama din sa ating daily lifestyle. Ang pagmumuni-muni at paglalakbay sa mga pinagdaanan ni Kristo Jesus. Para ano? Para ipakita sa atin ang kanyang pagmamahal at pag-asa na bigay niya sa bawat isa sa atin. Purihin si Jesus. Bilisan ko na to. Baka sabihin ng namamakalan dito, "Hoy, baka mag-overtime na naman kayo." Dito tayo magpo-conclude sa mensahe ito. Jesus fulfilled the law perfectly, and now He calls us to live it out with love, pure heart, and faithful obedience. And just remember this password, ang salitang law. Love God, attitude of the heart, and walk in obedience. Tinupad ng Panginoong Hesus ng ganap ang kautusan ng Diyos. At tayo kanyang tinawag na isabuhay ito sa pamamagitan ng pagmamahal, malinis na puso, at tapat na pagsunod. So remember the password law. Love God first, attitude of the heart, and walk in obedience. Amen? Amen po ba? What are you waiting for? Tayo na kayo. Yan ang pinaka-exciting part ng gawain. Tayo na kayo. Taas ang ating kamay, o kung gusto nyo isama sa pagtaas ang mga gamit, pwede nyo itaas. Isuko natin sa ating Panginoon ang ating sarili. At gawing simpleng panalangin itong awitin ito upang kaibigyan ng batang na takot upang sumunod sa kanyang nais.
mensahe na patuloy po ininunulo. Tunay nga na mahalaga po ang password na law. Love God first, attitude of the heart, at walking in obedience. Nawa itong mensahe ito tungkol sa pagtupad sa kautusan ng Diyos. Na may magsilbing aral ang mensahe ito at may bahagi sa iba ang napapakinggan nilang mensahe galing sa iyo, Panginoon. And as we pause for a moment, we include in this prayer for the powerful healing of these persons, these names of this person who have experienced their illnesses. O Lord God, iunan naman yung mga pala na pagpagaling na naman. Abutin yung mga kapatid na humihingi ng panalangin para sa kanilang lubos na kagalingan. We also include, Lord, Sister Olga Maborada, Sister Lord Tuntala, Sister Francine Buenaventura, Sister David Bernada, and Sister Rustica Santos. And also we include for the miracle healing power of Jesus. We also include Brother Angel Milano. I declare the powerful healing power of Jesus. Our Malki Yahoshua Notsorofi Halmausyak. Touch those people who have experienced their sicknesses. Sa magdalangin ko, Panginoon, sila po inyong ibangon mula sa banilang karamdaman. Ang namang karamdaman kumapit sa katawan ng mga kapatid na nabanggit ang pangalan na nakasulat sa papel na ito. I declare and I claim, receive the unstoppable miracle healing power of Jesus. Touch them, Lord, in the name of Jesus. Touch them in the name of Jesus. Heal them in the name of Malki Yahoshua, Notsorofi Halmausyak. Lord God, patuloy niyo rin pagpalain ang kora-paroko ng simbahan ito. Pagpalain niyo rin po ang mga nagtaguyod ng gawain dito sa dako ito. Magmula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod. Kasama ang mga awing panunuto at ang mga nagsusuporta sa gawain mo dito sa dako ito. Sila pong lahat ay inyong pagpalain. Sundan mo po ng inyong mga tanda, himala, kawawalan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at mapala. Maging sila mga nakatunghay sa Facebook Live at sa YouTube broadcast ng content program na ito. Patuloy niyo pong abutin ang inyong mapagpalang kamay at tanggapin ang walang tigil na himalang pagpapala sa kanilang buhay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At tinataas ko rin po, Panginoon, ang nangahawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pa mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo po bilang mga sangka upang ang sino makahipo ay sundan ng inyong mga tanda, himala, kapawalanhan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapapala.
maging ang kanilang mga prayer requests na nakasunod sa munting papel, ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Answered prayer. Taas, magbasan o Diyos ang mga kalooban handog, ibalik sa kanila ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. At sa aming po pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ibayang lakas at ibayang sigla na galing sa iyong mga pamilyang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panalangin ng aming ina Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga sa langit kaysa rin ang panalangin ni San Guillermo de Malabar sa pangalan ng iyong bugtunan na ang aming Panginoon at napagligtas Panginoong Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Everybody say Amen. Amen. Everybody say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Thank you and God bless everybody. Also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship.